Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang 1 ng Mayo, unang araw ng buwan ng Mayo, unang araw ng tinatawag natin ng Mayflower Offering. Kaya kasama natin ng mga bata ngayon sa pag-aalay, hindi lamang ng bulaklak, kundi ng panalangin sa ating mahal na ina, ang nanay ni Jesus na siyang katulong natin sa pagdarasal sa pangangailangan sa buhay. Kaya buong buwan ng Mayo ay kasama ng mga kabataan, kayo rin po ay iniimbitahan na gabi-gabi ho ay mag-alay ng bulaklak kasama ng ating panalangin sa ating mahal na ina. At sa araw na ito, bukod sa Labor's Day o Labor Day, tayo rin po ay nagbibigay parangal sa ama-amahin o ama-amahan ni Jesus sa lupa na si San Jose, ang manggagawa. Kasi dalawa ang kapistahan niya, no? Sa kalendaryo ng simbahan. Yung March 19 ay si Jose ang butihing asawa ni Maria, the husband of Mary. At pagdating ng 1 ng Mayo, si San Jose ang manggagawa. Now, napakaganda pong magbigay ng parangal na ito para kay San Jose. Pero alam niyo po, nag-usap kami ni Brother Mart kanina, tinatanong ko siya, umulan ba? Sabi niya, hindi eh. Nako, wala pa yung tinatawag ng matatandang agwa de Mayo. Yung unang ulan ng buwan ng Mayo. Ano po ang sinasabi nila? Ano daw ang bisa ng unang ulan ng Mayo? Pangtanggal ng bungang araw. Dahil sa sobrang init. Kaya yung mga bata, di ba, naalala ko po nung bata kami, pag umulan na, hinahanap kami ng lola ko at tatawagin kami, maligo na kayo, dali, tanggalin ng t-shirt para mabasa ang likuran, puro bungang araw, sa sobrang init. Pero yung sinasabing Agua de Mayo ay yung pagbuhos ng ulan, ang siyang pagbuhos din ng biyaya. Kaya kanina po sa Quiapo, yun ang aking paalala, no? Ando si Sister Josie nagsimba rin at umulit-ulit para siguro makarami ng biyaya kay Lord, no? Pero ano pong inaasahan natin? Unang araw ng buwan ng Mayo. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya ni San Jose. Pinagdarasal tayo ni San Jose. At tayo naniniwala na ngayong buwan na ito, lalo tayong pagpapalain. Amen? Sabi nyo nga po sa katabi nyo, God bless you. Lahat ng naniniwala na ngayong buwan ng Mayo, mas bubuhos ang biyaya sa Kanya. Palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Yung malakas na malakas para bumuhos ang biyaya sa atin. No? Naniniwala, alam na ni Sister Josie ito, bubuhos ang biyaya, pero meron din gustong sabihin ng Panginoon. Sabihin nyo sa katabi ninyo, huwag kang tamad. Huwag kang tamad. Bubuhos ang biyaya, basta huwag kang tamad. May mangyayaring himala, basta huwag kang tamad. Yun ang magandang paalala ng araw na ito sa atin. Si San Jose ay hindi lamang butihing asawa ni Maria. Hindi lang siya butihing tatay ni Jesus. Ano ang pinapaalala ng pagdiriwang na ito? Si San Jose ay masipag, responsable, matapat bilang ama. Piyesta ngayon ng kapilya ng Bangko Sentral. Tama po ba, Tita Liz? No? Kaya andito si Tito Arman, happy birthday, at si Tita Liz, no? Dahil piyesta ngayon ng chapel ng Bangko Sentral. St. Joseph the Worker, sa kanila galing itong aking istola. Kaya suot-suot ko ang istola na pinapakita si San Jose bilang manggagawa. Pero tandaan po ninyo, kung babalikan natin sa aklat ng kasulatan ng Biblia, minsan lamang ipinakilala si San Jose. Ito noong nanaginip siya. At binigay ng Diyos sa kanya ang dakilang misyon. Ano ang dakilang misyon ni San Jose? Alagaan niya ang mag-ina. Protektahan niya. Pagkatapos nun, may narinig pa kayo tungkol kay Jose? Kaya nga ang tanong nila, nasaan si Jose?
Nung panahon na si Jesus ang nagtatrabaho na. Sabi ng mga theologians, baka daw bago nagsimula ang public mission and ministry ni Kristo, namatay na si San Jose. Dahil nagawa na niya ang kanyang misyon. Iningatan, inihanda niya si Jesus para matupad ng kanyang anak ang kanyang misyon. Gano'n naman talaga ang buhay magulang, di ba? Inihahanda nyo lang ang mga anak ninyo dahil darating ang araw, sila naman. At huwag kayong matakot. Magkamali man sila, masaktan man sila, dahil nagsimula na ang misyon nila. And time will come, gagantimpalaan din kayo ng Diyos. Kagaya ng ginawa niya kay Jose. Kaya si San Jose, wala namang katulad ni Saint Charbel. Kaya nga matatanungin ninyo, bakit nandoon ang relic ni Saint Charbel sa paanan ni San Jose? Si Saint Charbel ay bininyagan na ang pangalan ay Joseph. At anong pagkakatulad nila? Kaya nga kung tutuusin, feast day ngayon ni Saint Charbel dahil piyesta ng kanyang patron. At sino ang patron ni Saint Charbel? Si San Jose. At talagang sa katotohanan, sa totoong buhay, isinabuhay niya ang halimbawa ng kanyang patron ni si San Jose. Ano ang halimbawa ni San Jose? Saan nagmula ang kadakilaan ni San Jose? Hindi sa kanyang mga ginawa, hindi sa kanyang mga salita. Katulad ni Saint Charbel, no fame, no preaching, only God. Tinupad ni San Jose ng tahimik ang kanyang misyon. Ang ingatan ang tagapagligtas. Ang palakihing mabuti si Jesus bilang taong totoo. Kaya si San Jose ay mahalagang paalala sa ating lahat ngayon na ang kadakilaan hindi masusukat sa posisyon, sa title, sa achievements. Kaya ganun ang ginawa rin ni Saint Charbel. Every Friday, we have our prayer group ng Family of Saint Charbel to lead us in praying with Him. Dahil totoo naman, si Kristo lang ang makapagliligtas sa atin, ang makapagpapagaling sa atin. Pero sa tulong ni San Jose, ni Saint Charbel at ng marami pang santo, na anong itinuturo nila sa atin? Na ang pagpili sa Diyos ang pinakadakilang mangyayari sa buhay ng tao. It is when we learn to make God the most important thing in our life. That is the greatest thing that can ever happen and come to our lives. Doon nang gagaling ang kadakilaan ni San Jose sa kanyang katapatan sa paggawa. Kaya nga sa ating ibanghelyong narinig, ano ang sabi sa huling bahagi ng ating ibanghelyo o ni Kristo? Tinatanong siya kung saan galing ang kapangyarihan ni Jesus sa paggawa. Sa ating unang pagbasang narinig, naggawa rin yung mga alagad. Ipinagpatuloy nila ang gawain ni Kristo. At ano ang gawain ni Kristo? Ipahayag ang mabuting balita, tulungan ang mahihirap, pagalingin ang may sakit, pakanin ang mga nagugutom. That is the work of every Christian. Kaya nga ang tanong ngayon ay hindi kung anong trabaho mo, magkano ang sweldo mo, saan ka nagtatrabaho, anong posisyon mo. Ang magandang tanong ngayon ay hindi lang sa anong trabaho mo, anong ginagawa mo sa buhay. Siguro magandang tanongin din natin ngayong araw na ito. Hindi lang masaya ka ba? Payapa ka ba sa ginagawa mo? So, we should stop comparing. Our dignity must not be measured only by the position, the title, the prestige, the achievements that we have now. But in the faithfulness, nasa katapatan ng ginagawa natin. Nandun ang dignidad at kadakilaan ng trabaho natin, ng ginagawa natin. Payapa ka ba? Dahil mabuti ang ginagawa mo. Dahil tama ang ginagawa mo. Dahil para pa rin sa Diyos ang ginagawa mo.
At wag ho kayong mag-alala mga kapatid. Tandaan natin, si Saint Joseph, kahit tahimik siyang gumawa ng kanyang misyon noong 1870, si Pope Pius IX, diniklara siya bilang Universal Patron Saint of the Church. Kagaya ni Saint Therese of the Child Jesus, mongha, pero siya ang patron din ng mga misyonero. Kagaya ni Saint Charbel, ermitanyo, pero 30 mahigit na libong himala ang ina-attribute sa kanya. Basta ang mahalaga, ang ginagawa natin ay para sa Diyos, dahil sa Diyos. Walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Hanggat maliwanag sa ating puso't isipan, mahirap man ang ating ginagawa, kung ito'y mabuti at tama, isang araw, kagaya ng ginawa niya kay San Jose, ibibigay niya sa iyo ang sapat at dapat na gantimpala sa ginagawa mong mabuti at tama. Sa pagpapatuloy ng misa natin, mga kapatid, hindi lang ang mga bata ang pinagsasabihang huwag tamad. Lahat tayo. Huwag tayong maging tamad na magsabi ng totoo. Huwag tayong maging tamad na magturo ng mabuti at tama sa iba, lalo na sa mga bata. Huwag tayong maging tamad na manindigan sa kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. Dahil isang araw, ang kasipagan para sa kabutihan ay laging merong mabuting kalalagyan. Huwag kang tamad. Amen.